Isa sa mga controversial ngunit napapanahong usapin sa Pilipinas ay ang legalisasyon ng same-sex marriage. Ngayon, tatalakayin natin ang saloobin ng mga estudyante mula sa Iloilo City. Ang mga pangunahing salik na nakakaimpluwensya sa kanilang opinyon at kung bakit ang pananaliksik na ito ang mahalaga at nararapat basahin ng sino mang interesado sa paksang ito. Unahin nating talakayin ang saloobin ng mga estudyante. Base sa datos, 85% ng mga estudyante ang pabor sa same-sex marriage. Bakit nga ba? Una, para sa kanila, ito ay karapatan sa ilalim ng batas. Pangalawa, naniniwala silang dapat pantay ang trato sa LGBTQ+ community. At pangatlo, at para sa marami, ang kasal ay isang pribilehyo para sa lahat. Samantalang 70% naman ang tumututol dahil labag daw ito sa Christian values. Immoral ito para sa kanilang paniniwala at hindi ito natutupad ang layunin ng kasal, ang pagkakaroon ng anak. Makikita sa pananaliksik na ang malakas na impluwensya ng relihiyon at kultura sa opinyon ng mga Pilipino. Bilang isang makarelihiyong bansa, marami ang nananatili sa tradisyonal na paniniwala. Ngunit, ipinapakita rin dito ang edukasyon ay may mahalagang papel sa pagbabago ng pananaw. Ang mga estudyanteng may mas malawak na kaalaman sa karapatang pantao ay may mas lamang na maging bukas at tumanggap ng same-sex marriage. Ngayon, bakit ko nga ba i-rekomenda ang pananaliksik na ito? Una, pagbibigay ng konkretong datos. Naglalaman ito ng malinaw na statistics na mahalaga para sa diskusyon o policy making. Ang datos ay nakakatulong sa mga policy makers at akademiko upang makagawa ng makatuwirang desisyon o batas. Pangalawa, ang pag-unawa sa relihiyon, kultura at edukasyon. Inilalahad ng pananaliksik kung paano nakakaapekto ang relihiyon at kultura sa pagtutol. Ngunit, ipinapakita rin ng papel na ang edukasyon bilang susi ng pagbabago. Napakahalaga nito para sa sino mang gustong pag-aralan kung paano maibababa ang diskriminasyon at pasusuportahan ng karapatang pantao. Tinalakay din ng pananaliksik nito ang legal na aspeto. Una, maaaring mabawasan ang diskriminasyon kung legalisado na ang same-sex marriage. Pangalawa, masusuportahan nito ang karapatang pantao at international na batas ukol sa pagkapantay-pantay. Sa huli, ipinapakita ng pananaliksik na ang pananaw ng tao ay naimpluwensyahan ng relihiyon at kultura. Ngunit ang edukasyon ang susi sa mas malawak na pagtanggap.